Super good news mga kabayan! Siyam na 6x6 Granny Armored Personal Carrier ang parating na para sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong update, nasa isang porta ng Brazil ang mga bagong pangmalakasan ng Armed Forces of the Philippines. At ang mga ito ay darating na sa bansa ngayong ika-8 taong kasalukuyan. Good news ulit, self-reliance defense posture ng bansa umarangkada na. Philippine Navy umorder ng 10 Project Buhawi. Ayos, ang Project Buhawi ay isang heavy barrel Browning 0.5 caliber machine gun, remote control weapon system, nagawang Pilipino para sa Pilipino. Pangulong Bongbong Marcos Jr. dumating na sa India. Matinding pagkilala at respeto ng India sa leader ng Pilipinas ipinakita. India nakikipag-usap para tulungan ang Pilipinas sa paggawa ng mga infrastruktura para sa mga submarino ng Pilipinas. India, opisyal ng strategic partner ng Pilipinas. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Sa good news mga kabayan, siyam na 6x6 Granny Armored Personal Carrier ang nakatakdang dumating sa Pilipinas para sa Philippine Army. Ang mga nasabing Armored Personal Carrier ay kasalukuyang nasa port ng Santos sa Sao Paulo, Brazil. Ito ay kabilang sa 28 mga Granny Armored Personal Carrier na inorder ng Pilipinas noong taong 2021 pa. Nauna nang na-deliver sa bansa ang 5 units na nilagyan ng mga combat system at armas na mula naman sa Israel. Magiging 14 na ang mga 6x6 Granny Armored Personal Carrier ng Philippine Army at meron pang 14 na i-deliver ang Brazil at Israel sa Pilipinas. Eto pa mga kabayan, ayon sa ulat ng teknolohiya at defensa, inaantay ng Brazil ang karagdagang 114 pang mga Granny APZ na order ng Pilipinas. Grabe mga kabayan, talagang itinodo na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pagpalakas para sa depensa ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, super good news mga kabayan, Pilipinas sisimulan na ang paggawa ng mga sandata. Self-reliance defense posture ng bansa umaarangkada na. Naalala nyo pa ba mga kabayan ang Project Buhawi? 10 units ng Project Buhawi ang inorder ngayon ng Philippine Navy ayon sa pahayag ng Department of Science and Technology sa kanilang social media account. Wow na wow! Ang Project Buhawi ay isang automated gun, mount heavy barrel, Browning 0.5 caliber, machine gun. Ito ay gawa ng pinagsanib na puwersa at likas na talino ng mga Pilipino mula sa DOST, Metals Industry Research and Development Center, Department of National Defense sa pamamagitan ng Philippine Navy at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Ito ay gawang Pilipino para sa mga Pilipino. Noong Enero ng taong 2018 lumagda ang DOST at Department of National Defense para sa nasabing partnership upang makamit ang nasabing self-reliance defense posture. Kabilang na dito ang development ng Project Buhawi. Taong 2022 natapos ang nasabing proyekto. Ang Project Buhawi ay sumabak sa iba't ibang mga pagsubok sa karagatan ng Pilipinas. Aasahan natin na mas marami pang Project Buhawi ang o-orderin ng Philippine Navy sa hinaharap. Prepare for the firing sequence to commence. Once cleared, the firing sequence at different intervals and varying distances began. Firing. First shot. Mula sa kinatatayuan natin ngayon, no, more or less 50 meters yung distansya natin mula sa PCT-76, yung barko na lulan yung Project Buhawi. Para matingnan o masuri kung kaya ba talaga mag-operate ng Project Buhawi sa gabi sa gitna ng karagatan. Sa ibang balita mga kabayan, ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika ay nakakuha ng nasa 21 billion o 1.2 trillion peso na mga pangakong pamumuhunan ng iba't ibang malalaking kumpanya sa Amerika. Ito na ang pinakamalaking investment pledge na nagawa ng isang Pangulo ng Pilipinas sa kasaysayan. Si Pangulong Marcos naman ngayon ay nasa India upang mas palakasin pa ang ating kooperasyon at alyansa sa kanila. 13 bilateral agreements ang nilagdaan ng India at Pilipinas. Nakikipag-usap din ang India ngayon sa Pilipinas upang tulungan ang bansa sa paggawa ng mga infrastruktura para sa mga submarino. Hindi nabigo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil matindi ang pagkilala at respeto na ipinakita ng mga Indian leaders sa kanya. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny.
From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming salamat po. Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Shri Narendra Modi, honorable ministers, our friends from the media, namaskar. A pleasant day to all. It is but fitting to begin with words of profound gratitude. Thank you, Excellency, our friend and host, Prime Minister Narendra Modi ji, for receiving us so graciously and hospitably on this state visit. It is my great pleasure to be in India. This sojourn makes me the 5th Philippine president to undertake a visit to this great country, and indeed in the footsteps of my very own father, who was the first Philippine president to visit India in 1976. As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand. I come at a crucial juncture in our bilateral partnership. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the 5th strategic partner for the Philippines. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship, the possibilities represented by the strong upward trajectory of our two economies, as it does to the growing alignment of our interests and views on the challenges and imperatives of our time. This was also the auspicious context in which Prime Minister Modi and I engaged in far-reaching, productive and forward-looking discussions this past hour. We agreed to continue leveling up our Laban Pinas.